Nakahulugan ng Pasko. Gusto niyo matutunan? Nagmamadali ba kayo? Hindi naman. Yan. So ngayon, ang sinasagot nyo, ang kahulugan, tunay na kahulugan ng Pasko, ay malalaman natin dito sa saan. Kasi sabi nyo, ang more on sa sarili. Doon yung nalaman ang kahulugan, diba? Mura na yung aking silikon. Ano yung pa sa kabila pa? Yan. Wala ko kinakabahan. Alamin natin ang tunay na kahulugan ng Pasko para hindi tayo magsitanda. Mawalang alam na. Ano yung kasabihin ko? Para hindi tayo magsitanda ng mga pinagtatandaan. Di ba yun yung malalim na Tagalog? Kailangan No. Kailangan tumanda pa na meron pang pinagtatandaan. Yun, may alam. So yun. Ang tunay na kahulugan ng Pasko ay sinabi nyo na. Pakinggan nyo na lang kung tama kayo. Okay, tingnan natin kung ano ang tunay na kahulugan ng Pasko. Tayo ay okay lang ba na tayo manalangin muna sa Panginoon? Yan, hallelujah. Sino ang gusto manalangin sa inyo? Sige, tayo manalangin. Hallelujah. Thank you, Lord. Panginoon, maraming salamat po sa hapong ito, Lord. Dinala po kami sa lugar nito, Panginoon, ayon sa iyong kalooban at ayon sa iyong kagustuhan. Panginoon, salamat po sa mga nandito, Diyos, na dinala mo sila para po hindi lamang sa kanilang mga kagustuhan, kundi Panginoon, meron kang nais na ipabatid sa bawat isa sa amin. Tulungan mo po kami, Banal na Espiritu, na maunawaan namin at maintindihan ang kahulugan at tunay na kahulugan, diwa ng Pasko sa aming pong pag-uusapan. Panginoon, maraming salamat po. Pagpalain mo po, Panginoon, ang bawat isang nandito, Diyos. Buksan mo ang aming isip, buksan mo ang aming puso, magsalita ka po sa bawat isa sa amin. Purihin ka, Ma. Purihin ka, Panginoon Jesus. Purihin ka, Banal na Espiritu Santo. Amen. Praise the Lord. Tumanggap din kita naman sila doon. Hindi kayo sa prayer. Tumanggap ba kayo? Kayo na, sumunod ba kayo sa panalangin na? Parang ikaw kayo malakas ang pulis. Ganyan talaga ako sige. Sample nga gano'n. Namalag po ako. Pag may So, video yun. ako pwede. Dahil kayo sumunod sa panalangin, pagtanggap ng pagtanggap ng pagsisisi ng kasalanan, sumunod kayo doon. So kaya hinahanap ko kayo. Sabi ko sa inyo dito lang sa Bible kasi tayo pupunta. Parang hindi niyo ako pinaniwalaan, no? Kala ko namin na yung practice parang So dahil sumunod kayo sa panalangin, kaya hinanap ko po kayo isa-isa hanggang sa natagpang ko si Ate Raquel na humingi ako sa kanya ng tulong para isap kayo. Kaya para po ibigay sa inyo ang panalo na yung kasi akala mo laro-laro lang ano. Seryoso po ako doon? Oo, seryoso ako. Bagamat kayo minsan hindi seryoso. So ayun, tingnan natin ang diwa ng Pasko. Ayan. Tingnan natin ang kahulugan ng Pasko. Para bago tayo mag-isarga, alam natin ang tunay na kahulugan ng Pasko. Sabi dito sa Isaias, pakitulong ako sa Isaias. Sa Isaias chapter 7, verse 14. So may ibang sumagot, dalawa eh. Si ate, sumagot, dito, at ibang sagot mo. Yan. Sabi dito, ang Diyos po ang nagsasalita dito, pinasabi sa isang propeta. Si propeta Isaias. Yan. Sinabi ng Diyos.
Pakibasa nga dyan. Isaiah 7 verse 15. Dahil dito, ang Panginoon na mismo ang magbibigay sa inyo ng palatandaan, magbubuntis ang isang berhen at manganganak siya ng isang sanggol na lalaki at tatawagin niya ang bata na Emmanuel. Ayan. Sa panahon sa lumang tipan, alam niyo po ba kung pamilya kayo po sa Biblia, mayroon po tinatawag niya Old Testament at mayroong New Testament. Mayroong lumang tipan, mayroong bagong tipan. So ito pong inayag na ito ng Diyos sa Propeta Isaiah, matagal na po itong naihayag. So libo-libong taon ang nakaraan bago po naganap dito sa kapanahonan sa New Testament, sa bagong tipan, no? Yan. Sabi dito, sabi dito, dahil dito si Yahweh mismo ang nagbibigay sa inyo ng palatandaan, magbibigay ang isang dalaga at magsisilang ng isang sanggol na lalaki at tatawaging pangalang Emmanuel. Alam niyo po ba ang ibig sabihin ng kahulugang pangalang Emmanuel? Ang pangalan pong Emmanuel, ang kahulugan po niyan, kasama natin ang Diyos. Amen. Yan po yung kahulugan ng Emmanuel. Kasama natin ang Diyos. Kaya po pagdating dito sa Matthew, ito na po yung sa New Testament, sa bagong tipan. Tingnan natin kung ito po yung hinula, ito po Isaiah, hinula po ito nung panahon pa ng matagal na, no? Tapos pagdating po dito sa New Testament, sa Matthew chapter 1 verse 23. Yan, tingnan natin ha. Pakinggan niyo po para yung inyong pong sagot kanina ay nakasalalay po dito kung tama ba. Kung kayo na rin po mag-decision kung tama ba, hindi panalo na kayo. Meron kayo ng isa. O diba na yun? Ikaw ang mag-decision na tama sa so, panalo ka. Okay lang ba na yun? Dito po sa New Testament na tayo. Ito po yung New Testament kanina. Sabi po dito sa Matthew chapter 1 verse 23. Tingnan ninyo, magbibili ang isang beren at magsisilang ng isang sanggol na lalaki at tatawagin ito. Ako kung nakalimutan sinabi ko ng Diyos ng taas ng Diyos tapos nilalagay naman dito sa ang ibig sabihin nga ng Emmanuel? Kasama natin ang Diyos. Dito, tingnan natin. Matthew chapter 1 verse 21. Tingnan natin kung ano ang nangyari. Kung ano ang naganap. Sabi dito sa Matthew chapter 1 verse 21. Ito na po yung panahon natin ngayon. Sabi dito, magsisilang siya ng isang batang lalaki at Jesus ang ipapangalan mo sa sanggol sapagkat ililigtas niya ang kanyang bayan sa kanilang mga kasalanan. Pagpapatawad sa kasalanan. Mukhang malapit ka ng manalo ah. Siyempre may paiyak-iyak pa yun eh. Kasi ate yan, medyo malapit-lapit siya. Ano sabi? Magsisilang siya ng isang batang lalaki at Jesus ang ipapangalan mo sa sanggol sapagkat ililigtas niya ang kanyang bayan sa kanilang mga kasalanan. Anong okasyon ngayon? Pasko. Ano ngayon ang nangyari dito sa ating binasa? Bakit nagdiriwang tayo ng Pasko? Kasi mayroong pinanganak. Sa mababaw na salita, ang Pasko ay kaarawan ng Panginoong Hesus. O dito ngayon, pinatunayan ng Biblia na mayroong isisilang na sanggol na lalaki, ipapanganak siya at para iligtas ang kanyang bayan sa kasalanan. Ano ngayon ang kahulugan ng Pasko? Papatawad. Pagpapatawad ng kasalanan. Oh, tama ba yung sagot nyo? Tama. Tama po. Akala ko masama-sama lang mga pamilya tapos kainan lang. O
Ay, tapos kayo bakit biglang nagita? Ayan lang naman nung sasabihin namin ni Oh. Tita, may Oh, oh. tama. Okay. Dito po sa sinabi po dito sa aklat ng Matthew, ulitin ko po ha, pakinggan niyo mabuti. Magsisilang siya ng isang batang lalaki at Jesus ang ipapangalan mo sa sanggol sapagkat ililigtas niya ang kanyang bayan sa kanilang mga kasalanan. Ang Panginoong Hesus po ang dapat niyang iligtas ang mga Israelita at hindi tayo kasama doon. Parang nalungkot kayo, hindi naman. Dahil ang bayan ng Diyos ay ang Israel. So kaya nakatutok ang Diyos dito sa kanyang bayan dahil ang bansang Israel, ang bayang Israel, ang lugar ng Israel ay punong-puno ng kasalanan at ayaw nilang tanggapin ang Panginoong Hesus. Tingnan nyo po, imagine nyo. Pagka sila'y tumalikod, pagka tinalikuran nila ang Diyos at hindi nila kilalanin ang Diyos, binigira sila, di ba? Kasi, pagka tinalikuran nila ang Diyos at hindi nila tinanggap, kinilala, binigira ang Israel, di ba? O ilang bisis na silang binira. O ibig sabihin, maraming bisis na rin silang tumalikod. O hindi nila kinikilala ang Diyos. Kaya doon lamang po talaga ito ang kapatawaran sa bansang Israel. Hindi tayo sasama, pinatawad ng Diyos. Pero, dahil po sa tumalikod sila at hindi nila kinilala ang Diyos, kaya pagka hindi nila kinilala ang Diyos, bubumbayin sila . Parang kailan lang, no? Binumba sila. Dahil kapag ang isang mga pinuno diyan sa bansang Israel, pagka itinakwil nila ang pangalan ng Diyos at hindi nila kikilalanin, mayroong susugod na ibang bansa para sila ay maliparan ng kumpa. Yan. So ganun pa man, hindi matalo-talo ang bansang Israel dahil yan ay Bayan ng Diyos. bayan ng Diyos. Yan. So, paano ngayon ang mangyayari sa atin kung hindi naman tayo kasama pala sa pagligtas ng Diyos? Ito po nangyari. Sa Matthew, dito po nangyari sa Roma 5. Tingnan natin ha. Kung hindi tayo kasama sa iniligtas ng Diyos, paano tayo ngayon? Di wala tayong kaligtasan. Pero tingnan natin ang Biblia. Nakikinig pa po ba kayo? Yan, mukha naman eh. Mukha naman ang tingnan natin sa Roma chapter 5, verse 5. Mayroon po kayong Biblia sa bahay? Yan. Pero nung nagturo ako doon, tinanong ko kayo, meron kayong Biblia? Sumasagot kayo, meron na. Pag ngayon, parang hindi na. Meron kayong Biblia sa bahay? Ayan. Meron kayong Biblia sa bahay. Ito ang tanong, binabasa ba? Hindi, no? Nagalang. Babasahin naman namin. Okay. Pag binabasa nyo lang ang Biblia, tapos tulog na. Sa madaling salita, ang Biblia ginagawang pampatulog. Medyo lang. Lahat naman talaga na nagbabasa ng Biblia na talagang inaantok. Pati ako rin eh. Pag nagbabasa ako ng Biblia, inaantok ako. Kaya tama yung sinabi mo. Sabi po dito sa Roma chapter 5, dahil hindi tayo kabilang sa kaligtasan na ibinigay ng Diyos, kaya sinilang ang Panginoong Kristo para doon lamang sa kanyang bayan. Ito po, dito sa Roma chapter 5, verse 5, sabi dito, at hindi tayo binigo ng pag-asang ito sapagkat ang pag-ibig ng Diyos ay ibinuhos na sa ating mga puso sa magitan ng Espiritu Santo pinangkaloob sa atin ng Diyos. Ganun ang nangyari.
Dahil ang mga Israelita ay ayaw nilang tanggapin at kilalanin ang Diyos, ibinuhos ngayon ang pag-ibig ng Diyos, kaya naman tayo ngayon ay nadamay na. Minahal na tayo ng Diyos. Binuhos eh. Nakapag-buhos na po ba kayo ito? Pagka binuhos na, di ba? Tapos, wala siyang direksyon, di ba? Kumakalat siya ng pag-binuhos na dito. Oo, yun. Pinagalit na niya Ate Raquel. Baka natatagalan na. Baka may pupuntahan pa yata. Ibig sabihin po, ang pag-ibig ng Diyos hindi na lamang doon sa Israel, kundi sa lahat ng mga tao na susulpot dito sa sanlibutan. Lahat ng pinanganak, lahat tayo. Kaya minahal na tayo ngayon ng Diyos. Yan. Dahil sa pagmamahal ng Diyos sa atin, bakit minahal tayo ng Diyos? Dahil tulad din tayo ng mga Israelita na kuminsan naniniwala sa Diyos at kuminsan din naman hindi. Kuminsan sa Diyos aasa, kuminsan aasa sa pag-asa, sa asa. Ano? Kuminsan sa Diyos aasa at minsan naman sa asa aasa. Biglang nakalisan. Biglang nakalisan. So, ganun po ang nangyari, mga kaibigan, mga magulang. Kaya ang pag-ibig ng Diyos ay para na sa lahat. Kaya sabihin mo sa kapatid mo, mahal ka ng Diyos. Kaya, minahal na tayo ng Diyos. So, ganun ang nangyari, no? Dahil ibinuhos na ng Diyos ang kanyang pag-ibig. Bakit ibinuhos ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin? Tulad din ba tayo ng mga Israelita kung minsan tumatalikod tayo sa Diyos? Minsan hindi tayo nagtitiwala? Opo. No? Hanggat may kakayahan kang gawin, gagawin mo. Pero pagka wala na, iiyak ka ng Diyos ko. Saka tatawagin ng Diyos. Pag wala nang magawa. Kailangan lang. Wala ka nang kayang gawin. Saka mo lang tatawagin ng Diyos. Kaya tulad din tayo na kuminsan kikilalangin ng Diyos, kuminsan hindi mo kinikilala ang Diyos. Kaya pagka hindi mo kinikilala ang Diyos, samot-sari ang ating nagagawa. Kasalanan. Pag-iimbot, pagsisinungaling, pagpandaraya, mga ano pa, mga pangungumit sa asawa ng wallet, pangungumit ng wallet, nangungumit, no? So ayan. Dahil sa tayo ay nagkakasala din, kaya ang pag-ibig ng Diyos ay ibinuhos na sa atin. So ano ngayon ang diwa ng Pasko? Pagpapatawad. Ano sinabi mo, te? Pinanganak ang isang Misaya para iligtas ang mga makasalanan. Oh. Kaya naninigurado ako sa inyo kung saan nyo napagpupulot na sama-sama, kain. Pero may sinabi ko Oh. sabi, kinalat niyang pagmamahal. Di ba pagmamahalan? Mamahalan. Bahagi yun. Bakit? Tama rin kami. May tama rin kayo. Ay, sige. Ano kayo na? Pero hindi talaga buo tama. Ang una lang, yung una lang yung tama. Ayan. So, dahil tayo ay makasalanan din, tulad ng mga Israelita, kaya ngayon, nabuo ang isang John 3:16. O, tingnan natin ang John 3:16. Kaya po ngayon, ang pag-ibig ng Diyos, sabi natin kanina, ay binuhos sa bawat puso ng bawat tao na kasama ang Espiritu ng Diyos. Sino po ang may Espiritu dito ng Diyos? Lahat ng tumanggap sa Diyos ay mayroong Espiritu ng Diyos. So ngayon, ang gawain ka, kapag ka tumanggap ka kasi sa Diyos, pinagkakalooban kanya ng kanyang Espiritu. At kung mo mararanasan lalo yung tunay na
pagmamahal at mararamdaman mo ang Diyos sa kanyang pagmamahal. Yan. Tingnan natin sa John 3:16, no? Binuhos ng Diyos ang kanyang pag-ibig, kaya ito ngayon ang nangyari. Yan. John 3:16. Tingnan natin ha. Unti-unti na po bang lumilinaw ang kahulugan ng Pasko? Yan. Lumilinaw ba o lumalabo? Lumilinaw, lumalabo. Ayan. Dito sa John 3, verse 16, sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Ano po ang ibig sabihin na sapagkat ganon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan? Ibig pong sabihin yan, ang inyo pong sinabi kanina na nagmamahalan, pero tunay nga ba talaga ang inyong pagmamahal? Minamahal nyo ba talaga ang inyong kaaway? Yan. Pagka minahal nyo ang kaaway at yung umaaway pa sa inyo, sa atin, pagka minahal mo pa yon, yun yung tinatawag dito na wagas o ano sabi dito? Sapagkat gayon na lamang. Ibig sabihin, kahit sinong tao, wala nang itinatangi ang Diyos sa kanyang pagmamahal. Kahit sino. Kahit sino, wala na. Lahat na yun, minahal na ng Diyos. At mamahalin ka pa ng mamahalin ng Diyos. Kaya po ang sabi niya dito, gayon na lamang. Wala na siyang itinatangi kahit ano ang kung ako halimbawa isang taong masama, isang taong masama na para wala na tayong mababanggit mo. Minahal na siya ng Diyos. Minahal na. Kaya tuloy natin. Kaya, sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan, kaya ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang anak upang ang sinumang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak. Ngayon, ang diwa ng Pasko, isinilang ang Panginoong Jesucristo, ibinigay ng Diyos para sa atin, para tubusin tayo sa kasalanan at para mapawalang sala tayo, para tayo ay hindi na parusahan sa magitan ng ating kasalanan. Ano ngayon ang diwa ng Pasko? Ay pagsilang ng Panginoon sa Kristo. Pagsilang ng Panginoong Jesucristo, pagmamahal at pagpapatawad. Yun po ang tunay na diwa ng Pasko. Saan ko napulot yun? Tanungin nyo. Kasi tinanong ko kayo kanina, sa akin lang si Fred. Okay, tuloy tayo. Upang ang sinumang sumampalataya, ang mga Israelita po, yung mga Hudyo, hindi naman sila lahat na hindi sila kumikilala sa Diyos. Kaya lang, pagka yung pinuno ay hindi kumikilala sa Diyos, siyempre tayong mga mamayang na iba na kumikilala sa Diyos, madadamay na rin tayo pagka ginira tayo ng ibang bansa. Kasi ang pinuno natin, tinakwil o ayaw paniwalaan ang Panginoong Jesucristo. Kaya ganon din. Kaya sabi dito, ang sino mang sumampalataya sa Kanya ay hindi na mapapahamak. Kung naniniwala ka na ang Panginoong Jesucristo ay isinilang, nagdala ng kapatawaran, nagdala ng pag-ibig, ay ikaw ay hindi na mapapahamak. Kaya lang naman po tayo napapahamak dahil sa mga ginagawa natin. Kaya lang tayo nagkakaroon ng problema dahil sa ginagawa natin. Tama po ba o kagagawa ng iba kaya ka na ang problema? Kaya ka ba tinawang problema dahil kagagawa ng iba? Hindi na. Kaninong kagagawa? Sarili na. Yan. So, tuloy natin. Sabi dito, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Pinanganak ang Panginoong Jesucristo para ibigay sa atin, para patawarin tayo sa ating mga kasalanan, dahil kung hindi tayo patatawarin sa ating mga kasalanan, ay tayo ay mapapahamak, sabi dito sa ating binasa.
Hindi na tayo mapapahama, kundi magkakaroon na tayo ng buhay na walang hanggan. Ang tunay na kahulugan ng Pasko ay pinanganak ng Panginoong Kristo upang tayo ay mahalin, upang tayo ay patawarin, upang tayo ay ligtas sa ating mga kasalanan na sa halip tayo ay papuntang impyerno tayo pinagligtas. Naintindihan niyo po ang tunay na Pasko? Tama ba yung sinabi niyo kanina? Yung una. So ayan. Totoo bang iniligtas tayo ng Diyos sa ating mga kasalanan? Totoo ba? Mayroon po bang kasalanan? Mayroon ba dito hindi nakasala? Lahat tayo makasalanan. So, ayan. Lahat tayo makasalanan. Sabi dito sa dahil minahal tayo ng Diyos na dapat hindi tayo pagbilang kanina, sabi dito sa Roma, tingnan natin ulit. Sa Roma, nandiyan pa ba kayo mga magulang ko at mga kapatid? Yan. Sa Roma, tingnan natin sa chapter 9, verse 25. Tingnan natin. Dahil binuhos na ng Diyos ang pag-ibig niya sa atin, kaya tayo ngayon ay nakatanggap ng pagmamahal ng Diyos at pagpapatawad ng Diyos sa ating mga kasalanan. Kaya ngayon ang tawag sa atin ng Diyos, sabi dito sa Roma chapter 1, chapter 9, verse 25, nung nagtulak ko doon, may bulpil ka kapit. Naubukan niya natin. Sabi dito sa Roma, chapter 9, verse 25, dahil binuhos na ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin at pinatawad na tayo sa ating mga kasalanan, tayo ay iniligtas na ngayon. Kaya ang sabi niya dito, ganito ang sinabi niya sa aklat ni Hosea, ang dating hindi ko bayan ay tatawaging bayan ko. At ang dating hindi ko mahal ay tatawaging mahal ko. Ito po yung nangyari sa Pilipino kanina. Ang mga Israelita, hindi tayo bayan ng Diyos. Ang bayan talaga ng Pilipino, Israel. Ngayon, hindi tayo mahal ng Diyos. Dahil hindi naman nila tinanggap ng buong puso ang Panginoon, kaya ngayon ibinuhos ang kanyang pag-ibig. Kaya ngayon tayo ay ito. Ang dating hindi ko bayan, ngayon ay naging bayan ko. Ang dating hindi ko mahal, ngayon ay mahal. Tayo yun. Ayan. So, last na lang. Ito na po yung pinakalas natin. Ayan. Sa Roma chapter 10, verse 9. Tayo sa Roma chapter 10. Ito na po yung huli. Ayan. Sabi dito, para po mapatawad ang ating kasalanan at hindi na tayo magpatuloy sa pagkakasala, ito ang sinabi. Kung ipinapahayag ng inyong labi na si Jesus ay Panginoon at buong puso kang masampalataya na siya muling binuhay ng Diyos, maliligtas ka. Yan. Alam niyo po ba ang ibig sabihin ng sumasampalataya? Maniwala. Maniwala ka sa Diyos kahit na ano ang sitwasyon ng iyong buhay. Pero kapag ka naniniwala ka lang sa Diyos, kung masagana ka, and then pagkatapos mo wala ka ng kasaganaan ay hindi ka na maniwala, hindi po pananampalataya ka. Ang tawag ko, kilala mo lang ang Diyos. Kilala. So, yun po. Verse 10, sapagkat sumasampalataya ang tao sa pamamagitan ng kanyang puso at sa gayon ay pinapawalang sala ng Diyos. Nagpapahayag naman siya sa magitan ng kanyang labi at sa gayoy maliligtas.
Ibig sabihin, mula sa ating mga puso, magdideklara ka. Ano sabi dito? Binanggit yung labi. Ibig sabihin, sa babanggitin ng iyong labi na nagmumula sa iyong puso, na hihingi ka ng tawad sa Diyos. Na sinasabi natin na, Lord, sorry Lord, minsan nagtitiwala ako sa iyo, minsan hindi. Sorry Lord, dahil minsan lumalapit ako sa iyo, minsan hindi. Sorry Lord, dahil pagkasagana ako, nakakalimutan kita. Yun. Sa ating mga kasinungalingan, nagsisinungaling tayo pakunti-kunti, pero maliit at malaki, sinungaling pa rin. So yun po, alam ko naman na kayo ay tumanggap na sa Panginoon. Sumabay ba kayo sa panalangin? Inulit, sumabay ba kayo sa panalangin nung ako po'y nag-pray sa inyo? Oo. Natuwa nga ako sa inyo dati dahil kasi ang lakas ng boses niyo, imusik niyo pa ako matalo sa pagtanggap niyo sa Panginoon. Kaya yun po, mga magulang po at mga kapatid. Ano ngayon ang tunay na dahilan ng Pasko, Kaulugan? Silang Panginoon po sa Kristo. Pagmamahal, pagpapatawad ng mga kasalanan. Yung dalawa, si Ate ang medyo malapit. Pero dahil hindi sinabi naman kanina na kung ano ang mapagdesisyon ninyo sa inyong sarili, na kung kayo ba ay tama ba sa inyong sarili, sabi ko din na rin ng Diyos, tama ba ikaw ba? Dato kami tama. Lahat kayo may tama. Tama po, check na namin. So, yun. So, ngayon po, naiintindihan nyo na. O, sige, tama na kayong lahat. Ibigyan ko kayo na... Tama kayo sa akin. So, naiintindihan na po natin ang tunay na diwa ng Pasko. Baka po kasi paglaki ng inyong anak, tanongin kayo, Nay, ano ba talaga ang tunay na diwa ng Pasko? Anak, basta pumunta ka dun sa mga ninong mo, yun na yun. Hanapin mo yung ninong mo at saka yung ninang mo, yun na yun. Diba? Ay pag nalaman ngayon ng anak mo yun, na pag nagbasa pala ng Biblia, pag nalaman pala, sasabihan ka ng anak mo na yun. Hindi mali naman pala yung pagkakaintindi nyo sa diwa ng Pasko. Pero mo, yung ninong ko nagtatago, pinapahanap mo pa. Yung ninong at saka ninang ko nagtatago. Tapos pilit yung pinapahanap sa akin. Nagtatago na nga, inahanap pa. Kayo ba? Kayo po nagtatago din kayo? Dapat mo inaanak mo. Ay, isa lang. Hindi naman nagtatago. Kayo po, nagtatago kayo? Ako po yung sarili ko tuwing Pasko. Yan. So, ayun po, mga magulang at mga kaibigan, mga kapatid sa pananampalataya, yan po ang tunay na kahulugan ng Pasko. Naiintindihan na po natin ang tunay na kahulugan ng Pasko. Kaya po pagdating ng Pasko, lagi niyo pong isipin, minahal tayo ng Diyos, tinatawad tayo sa ating mga kasalanan, at tayo ngayon ay kanyang piniligtas mula sa kapahamakan. So, huwag niyo naman alalahanin, kapag Pasko lang, isang taon. Once a year. Isang damakmak na naman ang kasalanan nyo ng may... Ano po yan? Tuwing linggo. Kasi binigyan tayo ng Diyos na 7 araw at ang 6 na araw ay para sa atin at ang isang araw para sa Diyos. Kaya po ang isang linggo para alalahanin ang Diyos na nagmahal sa atin at nagpatawad sa ating mga kasalanan at nagligtas. Teka muna lang ang sister, nagsasalita po nga ako eh. Hindi ba pwede sa bahay naman kasi galing ka sa simbahan, di ba sabi nga, magsuot ka ng isang damit, pagtalikod mo pinag-uusapan ka nun. Nasa likod pa ng simbahan, ano nga naisip mo? Nakakagawa ng kasalanan. Anong gusto mo ngayon ang mangyari? Di ba pwede mo sa bahay na lang po magdasarap magpasalamat? Ibig sabihin, magtatayo ka ng simbahan sa bahay. Hindi naman po natin kailangan
magsamba kung wala pag sa loob natin. Pwede naman po tayo magdasal kasi ang Diyos po naririnig naman po yung panalangin natin kung bukal po sa puso natin. Eh kung puro ganun lang po, eh wala din po kung di naman po ang sa Hindi ako naniniwala yun eh. natin. Talagang dapat yung isang araw, bahagi mo sa Panginoon. Eh, wala tayo sa palabas na ano ah. Wala ba sa... Debate, debate. Wala ka. Kasi Pastor, dati ganyan ako eh. Wala akong pakialam sa linggo na yan. Gagawin ko. Teka, dito Pero muna ako. ano, ang sarap pala ng ayos ako sa kanya. Masarap makakapag-puri pa mali. Dapat may kakakanta ka. Ang Eh sarap paano naman po? Kung yung taong nagsimba, ay ganyan ikaw yung suot niya. Ano ba yung pinagtatawa niya? Matamarin sa dati ka. Ay, wala tayo sa face-to-face. Wala tayo sa... Lalo si Papa. Manahimik mo na, manahimik. Dito muna ako na. Oh, tama yung text sa bahay, mag-pray ka, magbabasa ka ng kanyang salita, kung puso, manalangin ka sa Panginoon. So, tama yun. So, kayo, ikaw, gusto mo nagsisimba ka talaga. Masarap yung mag-aangki sa kabuhayan. Masarap sa damdamin mo na ibahagi mo isang araw. Hindi malaking kawalan yun. Oh. Tama din sa'yo, Ate Raquel, magsisimba ka ng buong puso, magpuri sa Diyos at manalangin. Kailangan laging tama ang puso kahit yung pagkakaluktok ng mundo. Pero kung winid naman na kailangan pumunta sa simbahan, pumunta ka. Pero kung doon din naman sa bahay, dahil kung ang dahilan mo lang para mayroong sasabihin ng iba, huwag mo silang pakialaman. Tama yun. Hindi po, naririnig mo, eh di isang utak mo pa lang nasa likod na tahanan na Diyos. Nakaano ka na na. Oo, na nawawala ka na sa sarili mo. Para bang sinasabi mo na, para bang sinasabi mo, ano ba yan, nagsimba na nga ako, mayroon pa silang nasasabi. Parang gano'n. Kasi naranasan ko Oo. yung basbase. Ano ba yun? Naranasan ko eh. Kasi lalo ka pa nagkakasal, parang pinapansin mo sinasabi niya. Ngayon, kumalikod ako. Kasi magka-ano kami, kumalikod ako. Umalis ako. Pero, okay, para bang ganito, ano ba yan yung mga kapitbahay ko na to, nagsimba na nga ako, mayroon pa silang nasasabi. Ganito kasi yan, Teo. Tama yun sa iyo, mga puso, manalangin, mag-aral ka ng salita. Kaya ibigay mo talaga yung isang araw para sa Diyos. Tama yan. Tama rin sa iyo, Ate Raquel. Wala tayo sa face to face. Kasi sa akin na lang pastor kasi kung halimbawa may narinig ka, alisin mo yun, hindi ko nakakasara siya. Tama yan. Di ba mas masarap ng ganon? Tama ka dyan, tama din siya. Pero basta ilaan. Ilaan ang 6 na araw, tayo ay magtatrabaho, tayo ay kung ano-anong gagawin natin. Ang 6 na araw ay binigay ng Diyos para sa atin, para tayo magtrabaho. Kung ano ang gusto mo, te, na para manugod ang Diyos sa buong isang araw na gagawin mo yun. Kung anong gusto mo na para malugod ang Diyos, kung saan mo gustong magpunta o magsimba, kung saan mo gustong magpunta sa kalugtok ng bundok, pwede rin, ibigay mo sa Diyos ang isang araw. Malugod ang Diyos sa isang araw na ibinigay niya sa atin na siya ay purihin at sambahin. Kaya, ayun nga, katulad niya, no? Pag sinabi ko, tara kayo, magsimba tayo linggo. Anong sasabihin nyo? Sasabihin mo, nag-iisip ka na sasabihin ha? Ay, pastor, may ginagawa po kasi ako kaya pasensya na po. Diba? Kaya ibigay mo ang isang araw. Bahala ka na kung saan mo gustong pumunta. Wala namang ibang pupunta kung gusto ba. Okay po, huwag na akong magtanong, baka mapunta sa face-to-face yung natin. Okay, naintindihan na, basta ang aking pong pinapaliwanag sa inyo mula sa salita ng Diyos, ang tunay na kahulugan ng Pasko, ipinanganak ang Panginoong Jesucristo. Dahil una, minahal tayo ng Diyos, kaya pinanganak ang bugtong na anak na si Kristo, binigay sa atin para tubusin tayo sa kasalanan, para ang kasalanan kasi natin, yun po yung nagdadala sa impyerno. Ang ating kaluluwa mapupuntang impyerno. Kung gusto nyo malaman yan, siyempre sa susunod na pag-aaral, hindi kayo mayroong impyerno dito at sa kaluluwa na pupunta. Kaya, guys, mukhang nainis na kayo Sige naman. Seryoso po ako nakikita. Ano po kayo?
dagdagan nyo naman. Dagdagan. Mapagsilang po natin pa. O, dagdagan nyo naman. Napakatipid naman. Pagmamahalan at pagpapatawad. Ayan. Ayan. So yun po, mga magulang po mga kapatid. So, alam ko na sabik na kayo makuha ang inyong panalo. Yan. So, pero talaga, nag-ipot talaga ako na hanapin kayo. Oh, chat ako kayo. Nasaan kayo? Pero ramdam ko sa inyo, hindi nyo ako hinanap kahit kailan. Hindi nyo man nakasabi na si Pastor nagpalaro ko, may palaro daw kami, nasaan kaya yun? Tapos binigyan ka. Wala na yung member natin. Tulad sa amin, 4 po. May po, lima. Isa lang po yung tulong sa amin. Umaapi na ba kayo? Hindi po, nagpapaliwanag ka na. Ha? Nagpapaliwanag. Nagpapaliwanag, pero may kasama na rin apila. Parang gano'n din po. Oo, di ba? Di ba? Bakit na ba rin? Yun din po yun. Nagtanong po sa ano po yun? Bakit hindi ba nila hindi nyo ba sinasabihan? Malala po yung pwede tayo tayo. Pero sinabihan nyo? Kasi po minsan po walang cellphone yung iba, minsan po taas. Kayo ang may kasalanan kasi kasama nyo yung ba't hindi nyo sinabi? Mamaya po yung isa nagpapalong po. Pastor yung nagpipigyan ng balong. Sinabihan mo? Mamaya ko pala sasabihan. Mamay! Tingnan ko lang po. Napasukan na lang po namin. Napasukan ko na lang po na sa ganyan sa Ano sabi na niya? Ano sabi? Sigurado kaya sila? Anong group ba kayo? Wala sa nanalo mo. Okay po, maraming salamat po sa inyong pagpunta at ibigay ko po ang inyong panalo ngayon sa inyong mga sagot. Mayroon kayong matatanggap na sa inyong mga sagot ngayon, ay yung inyong pong yung ating laro doon, mayroon na kayong sa inyo doon. Kaya lang po, gusto kong madagdagan yon, kaya tinanong ko kayo para kung tama ang inyong sagot sa diwa ng Pasko ay madagdagan ang inyong premium. So ngayon, last na lang, tama ba talaga ang inyong sagot kanina? Buti pa si Sir, umaamin. Pati ang kanyang medyo naapyawan niya lang kanina, pero ang diniin niya talaga yung kasama ng pagmamahalan ng pamilya. Pero po, ang katotohanan, kaya po tayo natutong magmahal dahil minahal tayo ng Diyos. Kaya naman tayo natuto rin magmahal. Kaya nga nung minahal tayo ng Diyos, ay natuto din tayo magmahal. Kaya nagkaroon tayo ng asawa. Marunong tayo magmahal. Mahal niyo pa ba hanggang ngayon ang inyong asawa? Gusto niyo nang iwan. Gusto niyo. Okay po, sa last verse po, dito na po tayo magtatapos. Iiwanan ko lang po sa inyo ha. Sabi dito, kung ipapahayag ng inyong labi na si Jesus ay Panginoon at buong puso kang sumampalataya sa Kanya na muling binuhay ng Diyos. Paniwalaan mo yon sa inyong puso. Sapagkat sumasampalataya ang tao sa pamamagitan ng kanyang puso at sa gayon ay mapapawalang sala ng Diyos na nagpapahayag naman siya sa pamamagitan ng kanyang labi, sa gayon ay maligtas. So, kapag kayo po ay hingi ng tawad sa Diyos,
buong puso. Kailangan maniwala ka. Kaya isang linggo, ang buong isang linggo, kailangan mong ilaan mo sa Diyos ang isang araw para makipag-usap ka sa Diyos. Sa lumang tipan, sa bagong tipan, 6 na araw ang ibigay sa atin ng Diyos, pero ang isang araw ay ibigay mo sa Diyos. Para po doon tayo maghingi ng ating kailangan. No? So, ayun po, dahil kayo ay tumanggap na nung ako ay nanalangin doon, sumunod naman sa panalangin, tayo ay mag-closing prayer. Tayo mag-closing prayer tayo ni aking po ay nagdadamay ang Father from GFC. Yes, sana magpagpagpuhan. Punta lang po kayo dito sa araw ng Linggo, hapon. hapon. So, wala po kami sa tataas na rehiyon. Pag-usapan na po natin. Salamat po sa inyong pagpunta. Dahil sa marami. Alam ni Jesus, Thank you, Lord Jesus. Salamat po, Panginoon. nagpapasalamat po kami dakilang Diyos Ama sa hapon po ito at minsan pa nakita namin kung gaano pa po naging mabuti sa aming mga Yes, Diyos. Lord. May mga bagay kami pinagdaraanan sa aming mga buhay. Kung minsan, Panginoon, naiisip namin parang solo lang namin nilalabanan ang lahat ng ito. Minsan naiisip namin, Panginoon, na napakahirap ng buhay. Minsan, Panginoon, naiisip namin, may nagmamalasakit ba sa amin? Pero ngayon, Panginoon, ipinakita mo po sa amin yung tunay na kahalagahan ng Yes, Diyos, Lord. Panginoon. Hallelujah. Nang dahil sa pagmamahal mo po sa bawat isa sa amin, ay ibinigay mo po ang iyong isang kaisa-isang bugtong na anak na si Jesus. Salamat po, Panginoon, dahil ikaw po yung Diyos na nagpapatawad sa mga kasalanan namin. May mga nagagawa kami before, Panginoon, at pagpahanggang ngayon, may mga pagkakataon na nagkakamali kami sa iyong harapan. Maging sa mga mahal namin sa buhay, Panginoon, mga anak namin, O Diyos, may mga salita kami na bibitawan na nakakasakit ng damdamin. Ang dalangin namin, Panginoon, bago pa man po sumapit ang kapasukan, ang dalangin namin, Ama, pagkalooban mo po kami ng kapayapaan at kapatawaran, Panginoon, sa bawat isa amin. Salamat po, Panginoon, sa buhay po ng bawat isa na narito. Hindi po ito aksidente, O Diyos. Hindi po ito dahil sa mga makukuha sila, kaya sila nandito. Narito po sila, Panginoon, dahil pinahintulot mo na makarating sila sa lugar na to. At bilang isang pamilya, Panginoon, sa iyong harapan, kami po ay magtutulungan, Panginoon. Kami po ay patuloy na magbibigay, Panginoon, ng mga nararamdaman namin, O Diyos. Minsan hindi namin mapigilan ang aming mga luha, pero salamat, Panginoon, dahil meron pong nakikinig sa amin at walang iba kundi kayo, Ama. Salamat po sa buhay po, Panginoon, ng mga kananayan na narito. Ikaw po ang maluwalhati, Panginoon. Ikaw po ang palagi nilang maranasan. At itong araw na ito, Panginoon, patuloy nila na makikilala kung sino ka po sa kanilang buhay. Kaya salamat na marami, Panginoon, at patuloy na bubuksan mo po ang kanilang mga puso't isipan para lalo ka pang kilalanin sa kanilang buhay. Purihin ka, Ama, sa pangalan ni Jesus. Amen. Kulang po kayo dyan. Kulang kayo. Para